I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello Universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. April 12, 2026. But anyway, meron tayong upload videos. Shoutout sa mga Marcos Loyalist supporters Filipino and OFW. Nako po, nagbakbakan itong dalawa. So I think si Yusek Castro, alam nyo naman po ito, abogado, no? Hindi naman basta-basta ito magsalita kung hindi totoo ang kanya mga pinagsasabi. Laging ito guys, laging may basihan ito, no? May source to lagi. So I think napanood niya yung sinasabi ni Karen Abila. Nako! Ano nga ba ang sinabi ni Karen Abila? Sabi ng Philippine News. Sabi dito mga kababayan ng Philippine Morning News, ayan, binakbakan at direktang pinuna ni Atty. Claire Castro ang mga naging pahayag ng broadcast. Ayan, journalist na si Karen Davila, iginit ni Castro na tila umaasa umano sa impormasyong galing social media at chismis. Ang naging komentaryo ni Davila kaugnay sa sinasabing natigil ang investigasyon sa flood control project. Anya na turingan pa umano ni si Karen Davila na mamahayag, pero nagsasalita ito nang hindi tama. Naku! Ayun, yan ang mahirap din, guys. Sa ganito dapat, ganitong klaseng journalist na sikat, kilalang kilala, dapat ang laging sinasabi nito based on facts, guys, with the real source, no? So I think si Yusek Castro hindi naman po basta-basta magsasalita yan kung hindi niya nakita at narinig na yung mga sinasabi ni Karen Davila ay walang basihan, di ba? Sapagkat ito, naniniwala lang siya sa social, kumbaga naniniwala lang siya at kumukuha lang siya sa social media. Kung ako si Karen Davila, Google ko yung sarili ko sa pagre-research kung may katotohanan ba na ang investigasyon sa flood control ay natigil na. Alam nyo mga bes, pagdating sa ganitong issue, at alam po natin lahat yan, under the Marcos administration, lagi pong mayroong due process. Diba? Huwag nyo ikumpara sa mga nakaraan. Kasi ang mga nakaraan, basta-basta ka na lang nagpakulong ng tao na hindi dumaan sa tamang proseso. Bakit nasabi ko yun? Tingnan nyo, si Laila de Lima, mga kababayan, nakulong ng 7 years. Kumbaga, ang ebidensya na laban sa kanya ay gawa-gawa lang. Sa kayo makakita niyan? Walang due process. Basta-basta na lang ikulong isang tao. I'm not de Lima fans because she is Dilawan, guys. You know. But what I'm trying to say here is, kumbaga, no? I make it her example dito sa mga nangyayari sa bansa natin. Kumbaga gusto nila kasi forke napangalanan mo yung isang tao na na-involve sa flood control, kulong mo kaagad. Ay hindi po tama naman yun, di ba? Napaka-unfair naman doon sa akusado na dapat bigyan din siya ng tamang proseso para maimbestigahan ang kanyang buong pagkatao. Katulad ng flood control sa flood control projects. Ito guys, walang katotohanan ang sinasabi ni Karen Davila sapagkat ito on process. Ika nga, ang pag-iimbestiga dito mga kababayan, ano bang gusto nyo? Everyday ba? Ihahayag na lang sa social media na ganito, inimbestigahan ganito. Hindi naman po pwede, di ba? Hindi naman po pwede na ihayag mo na lang lagi sa social media everyday kung nag-iimbestiga sila, di ba? Lalo na ang DOJ, Ombudsman, ICI, di ba? Itong mahirap pag anti-Marcos ka talaga. Si Karen Davila, hindi naman maka-Marcos yan guys. 100% po yan. At siguro, baka talagang sadyang naniniwala siya kung anong nalalaman niya or nakuha niya sa social media. Tapos, yun, ang komento niya. At alam din po natin, sa ating mga sikat na journalist, huwag kayong dumidepende sa social media. Mag-research po kayo, 'di ba? Para hindi kayo napupuna ni Yusek Castro. 'Di ba? Ang flood control projects, tuloy-tuloy po ang investigasyon hanggang ngayon. 'Di ba? Maghintay kayo sa tamang araw or tamang panahon.
Oh, lalo na po yung mga higher official, mga iba siguro senador or iba congressman. Siyempre hindi naman pwede na pangalanan mo. Tapos ikukulong mo. Hindi ganoon, guys. Lalo pag nasa posisyon sila, daan naman sila sa due process, 'di ba? Busisi sa pag-iimbestiga laban sa kanila. Like for example, kay Chis Escudero, Jingo Estrada, kay Villanueva, 'di ba? Guys, ang pag-iimbestiga diyan, due process nga sinasabi. Alam nyo naman po 'yun, lalo sa mga anti-Marcos na mahilig magpahayag ng mahilig spread ng fake news, na wala namang basihan. Ano yan, guys, ongoing ang proseso sa pag-iimbestiga dito. Hindi naman po basta-basta na pangalanan mo si senador ikulong mo kaagad, hindi po. Alalahanin niyo. Nasa posisyon sila, so kailangan dumaan sa tamang proseso yan, guys. Hindi naman po basta-basta. And the rest, of course, sa mga opisyal ng DPWS before, on process po yan. Ongoing ang investigasyon, lalo ng dating DPWH, Secretary si Bonoan, mga kababayan. Abangan po natin yan. Kasi involved siya talaga. So dahil dito, sa sinabi niyo sa Castro, yan, binira si Karen Abila. Claire Castro, diretsahang binira si Karen Abila. Bago ka mamintas, dapat may resibo ka. Kilala kang mamahayag, pero nagsasalita ka ng mali. Pantasira naman yan. Salita ng salita, hindi forke kilala ka, ganyan na lang sinasabi mo. Hindi ka nakakatulong sa taong bayan. Binibigyan mo sila ng maling impormasyon tungkol dito na sinasabi, natigil ang investigasyon sa flood control, excuse me. Kung gusto mo mamadaliin, ikaw na lang ang gumawa, di ba? Gumalaw ka, hindi yung kuda ka ng kuda, sikat ka pa naman. Kala mo naman kasi minsan, kala mo kung sino rin magsalita to I don't care, kahit narinig niya sinabi ko, so what? Totoo naman, yun ang obserbasyon ko, yun ang opinion ko, may magagawa ba siya? Di ba, guys? Tama, si Jose Castro. Alam niyo, guys, I really salute this lawyer kasi talagang hindi lang palaban. Ibig sabihin, ang kanyang panindigan laging nasa tama Laging based on facts lagi. With the real source. Dahil nakasubaybay ito under the Marcos administration, alam niya. Yusek secretary nga pinaka the best na Yusek secretary ng PCO. Si Jose Castro, sa totoo lang. Magaling na lawyer ito, mga kababayan. Sabi ko nga, siya po ang tagapagtanggol ni PBBM. Lahat po ng sinasabi niya, may katotohanan po yun. Subukan mo questionin yan, supalpalin ka niya ng katotohanan. Totoo yun. Sabi po dito mga kababayan ng mga nag-comment. Sabi dyan, absolute correct po si Jose Castro. And better luck next time, Karen. Isip-isip muna, Seni Chiang Ami. Yan ang journalist na maraming palpak na ni-report. Kaya nga tama po kayo, Jose Castro. Ayan. Totoo yun. Isip-isip po naman. Po, ma'am, Karen, magiging patas lang. Anti-Marcos po yan Diba? Minsan, yung ibang journalist, hindi naman lahat po, guys, no? Diba? Minsan sobra. Minsan dagdag. Ano ba yan? Ang gulo nyo. Diba? Bias ikaw nga. Nabayaran yan, kaya ganyan. Ay nako. There are further fact-finding and preliminary investigation done by GOJ. Yun na nga ang sinasabi ko, guys. On process po, ongoing, ang investigation sa flood control. Ayan DOJ Ombudsman, ICI. Oh my goodness. If recommendation of ICI to investigate more political figures and contractors, then more will be done. It will not stop or has not stopped as a claim by DDS Davila. Yes. Huwag kayo tayo mga kababayan huwag kayo basta-basta maniwala sa mga nagpapakalat ng fake news, kahit kilalang journalist yan. Kung yung sinasabi niya naman ay walang katotohanan, mag-ingat kayo diyan, 'di ba? Mabudol kayo. 'Di ba? Tiwala lang kayo sa pamamahala ni PBBM. Kasi nga, katulad na sinasabi natin, on process po yan. Ongoing po ang investigasyon sa flood control. Taliwas doon sa sinasabi ni Karen Davila. Naniniwala sa mga nagpapakalat ng fake news sa social media, mag-ingat po kayo. Hindi lahat lang ng
Hindi lahat ng political content creator, vloggers guys, ay totoo ang kanilang mga sinasabi. Aba, mapanuri kayo. 'Di ba? Ako laging may source, alam nyo, pinapakita ko lagi sa inyo yan. Pag ako mag-question, ipapakita ko kung saan galing. 'Di ba? Pati yung interview niya kay Kong Leistro, grabe. Ha? Parang naka-high si Miss Karen. Ha? Rumarapido, big OMG. Parang no, parang DDS ang dating. Malay natin. Bakit meron pa bang flood control investigation? Totoo naman. Inanod na nga ang baha kahit ang sa Senado. Ay, yan ang isa rin ito. Isa rin palpak ang utak nito. O, di ba? Ang gusto nyo kasi ora mismo, ipakulong. Hindi dumaan sa due process. Ano bang silbing batas? Kung di natin gagawin yun. Yung tinatawag na due process, sige nga. Yan ang hirap sa inyo eh. Masyado kayong, masyado kayong bitter. Mag-research kayo. Di ba? Oh. Yes, indeed, Yosek. People need to hear facts, not hearsay. That's correct. Ayun naman talagang totoo eh. Alalahanin nyo guys, ang social media, para sa akin, 98% ang tao sa social media, nako, grabe. Alam nila kung ano ang issue. Oh, di ba? Tsaka hindi na sila basta-basta maniniwala yan. Kung yung issue totoo, hindi. Kaya ito si Karen Nabila, mag-ingat kayo dyan. Hindi lahat ng sinabi niya totoo. Bakit? Yan na nga, sinabi ni Jose Castro, di ba? O, di ba? Mali. Mali yung kanyang mga sinasabi na naitigil ang pag-imbestiga sa flood control project. Maling-mali si Karen Abila. Oh. Wag ganoon, Karen. Kilala ka pa naman. Baka sabihin ng tao tama yung mga sinasabi mo, yung pala mali. So yun guys, anong komento nyo kay Karen? Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Follow me and likes. Don't forget to hit the button bell para lagi kayong updates sa aking mga upload videos. There's more guys. God bless Philippines. Baboos.